tila nagbago ang taktika ng Pilipinas sa pagkipagsugupa nito sa mga barko ng China na patuloy na nangihimasok sa mga karagatan na sasakupan ng 200 nautical miles exclusive economic zone nito sa mandato ng Malacanang. Inihayag ni West Philippine Sea Task Force Commodore J. Tariela. Ito'y matapos maiulat na ang isang air patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang humarap sa 40 mga radio challenges mula sa mga barko at aircraft ng China sa panatag o Scarborough Shoal o mas kilala biyang Bawat Masinloc noong Biyernes. Sinabi ng West Philippine Sea Transparency Office ng Philippine Coast Guard na isinagawa ng BFAR plane ang Maritime Domain Awareness o MDA sa nasabing shoal. Ang sasakyang panghimpapawid, isang Cessna Caravan, ay nakatanggap ng 34 na mga hamon mula sa radyo mula sa isang People's Liberation Army Navy vessel at 6 naman mula sa isang Chinese military aircraft. Sinabi ito ng Philippine Coast Guard at idinagdag na ang piloto ay tumugon ng profesional kahit na binigyan din niya sa mga sumasalakay na Chinese na sila ay nasa karagatan ng Pilipinas. Ang panatag shoal na kilala rin bilang Baho de Masinloc ay matatagpuan may 220 kilometers ang layo mula sa Luzon sa West Philippine Sea na nasa loob naman ng exclusive economic zone ng bansa. Karamihan sa lugar na iyon ay natiling inokupahan ng Beijing pagkatapos ng 2012 standoff sa Philippine Navy. Naobserbahan din ng eroplano ng BFAR ang ilang mga barko ng China Coast Guard na umaandar na kasing lapit ng 1 nautical mile sa shoal at 3 buoy na iligal na inilagay sa mga tubig na iyon, isa sa Hilagang Kanluran. Kasunod nito, binigyan din ng Philippine Coast Guard ang China ng sariling taktika noong Linggo, November 23, matapos bundutan ng BRP Cabra MRRB 4409 ang 2 barko ng China Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Commodore J. Tariela na maigpit na nakabuntot ang BRP Cabra sa mga barko ng CCG na may bow number na 4305 at 3305 matapos na mamataan ang mga ito sa 26 nautical miles silangan ng Baho de Masinloc at higit sa 93 nautical miles sa labas ng Palawig Zambales sa isang regular na pagpapatrol. Ito sa kabila ng maliit at may sukat lamang na 44 meters ang BRP Cabra ay makabuluhang nalampasan ang laki kumpara sa CCG 4305, isang Type Series 3 sa Ukay class 134 meters patrol vessel at CCG 3305, isang Type 0568 derived 111 meters patrol vessel ng Shusha 2 class na variant ito. Sinabi ni Tariela na ang PCG ay naglabas ng paulit-ulit na hamon sa radyo na nag-uutos sa mga barko ng China na umalis na binanggit ang mga paglabag sa Philippine Maritime Zone Act, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa malawakang pag-angkin ng Beijing sa South China Sea. Binanggit din niya ang hakbang ay binibigyan din ang mandato ng PCG na ipagtanggol ang mga maritime zone ng Pilipinas at pigilan ang normalisasyon ng labag sa batas na presensya ng mga Chino gamit ang parehong close-in monitoring tactics na matagal nang ginagamit ng Beijing laban sa mga barko ng Pilipinas. At ididiin din niya na ang pamunuan ng PCG na gagamit sila ng water cannon kung kinakailangan sa mandato ng Malacanang para depensahan ang mga barko ng PCG at BFAR sa anumang pambobomba ng water cannon mula sa mga barko ng China. Ayon pa kay Tariela, inaabangan na nila ang mga ganitong senaryo sa oras na bombahin ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya o naghatid ng mga supply sa mga nasasakupan nitong isla sa West Philippine Sea at hindi magdadalawang isip na mag-retaliate ito gamit din ang water cannon.